ano muna yung pangunahing etiology o yung pinagmumulan ng oral cavity cancer? Sige nga, Doc, ma-emphasize natin ito ng gusto. Okay, so ang oral cavity cancer po ay karaniwang resulta po ito ng genetic mutations or abnormal po na pagtubo po ng cells na nakalinya po sa ating bibig kasama na po ang labi, dila, gilagid at loob po na parte ng bibig natin. Kaya ito po ay lumalaki at tinutubuan po ng bukol. Kadalasan, multifactorial process po ito or marami pong pangunahing sanhi na napatunayan na po nagpapataas ng risk. Kasama na po dito yung mga bisyo po natin, katulad ng paninigarilyo, labis na pag-inom po ng alak, poor oral hygiene, infection po galing po sa mga mikrobyo at viruses, pati po ang pagkabilad po sa araw ay nagiging sanhi po ng itong oral cavity cancer po natin. Naku, this is the first time na narinig ko yan, Miss Jackie, ha? Kung siya Yes, magbabaybayin natin, Miss Jackie, are you surprised? I'm amazed. I'm surprised, di ba? Ako rin Imagine, po. Yes po. ang iniisip mo, kung ikaw ay magbibilad, ang iniisip mo lang, baka yung skin mo masisira, and then magiging possibility na skin cancer. I was shocked na pwede pala itong pagmulan ng, Yes. ganitong cancer. Alay nako. Sige, Miss Jackie, tuloy natin ang pagtatanong kay Doc para makarami tayo ng mga tanong sa kanya. Yes po. Yes, thank you po, po. Miss Annie. Doc Daniel, ano naman po yung mga early warning signs ng oral cavity cancer na dapat bantayan? So actually ang isa po ay ang sugat po sa bibig o mga singaw na hindi po gumagaling sa loob po ng 2 linggo o higit pa. So wag po natin ito ipapasa walang bahala. Maaari pong ipatingin nyo na po ito habang maaga pa. Kapag meron din pong bumubukol or kumakapal po sa linya ng loob po ng bibig, o kaya naman po may hindi maipaliwanag na pagdurugo po na sugat sa loob din po ng bibig yan. Hirap na rin po sa paglunok o kaya sa pagsasalita. Pananakit na rin po ng tenga o panga at pagbawas na rin po ng timbang. Okay. Doc, sandali lang. May binanggit kayo. Hirap sa, Apa. ano yan? Ano yun, saan nahirapan? Singaw? Pagkatapos, mayroon, yung mga Bukol. Bumubukol po, bukol. kumakapal po. Oo. So, again, ito pala yung mga palatandaan. Yung singaw, may mga naririnig ako na singaw, ilang araw na, ilang buwan na, pabalik-balik, Miss Jackie. Yan, tingnan natin kung ano yan. Again, as we go on with our discussion, sino-sino ba ang mas mataas ang risks na magkaroon ng ganitong uri ng cancer, Doc? Doc Daniel. Apa. Okay, maraming salamat po dito sa tanong. Pero ang common po ay ang mga naninigarilyo at gumagamit po ng tobacco. So sila po yung mga pinakamalaking risk factor po. So kasama na po dyan ang sigarilyo, vape, tabako, nganga, at yung mga ngumungaya po mismo ng tobacco. So kasama na rin po dito sa mataas ang risk ang mga umiinom po ng alak, yung mga heavy drinkers po natin. Kasama na rin po ang mga pasyenteng edad 40 po pataas. Mas common po ito sa mga older adults, pero recently po mas tumataas na rin po ang mga kabataan po ngayon na nagkakaroon po ng gantong cancer. So karamihan din po ay mga kalalakihan. So historically, mas mataas po ang incidence sa mga kalalakihan dahil po higher rates po tayo ng mga nagbibisyo. Okay? So poor oral hygiene din po o yung mga hindi po nagpapadentista o mga may problema po sa sirang ngipin. Matutulis po ang mga pustiso, may chronic na pong irritation sa bibig po. Ayan po yung mga nakakagiging sanhi rin po ng cancer. So meron din po infection na tinatawag po ng human papilloma virus. O yung mga, mas kilala po ito sa throat na cancer pero may role din po ito sa mga bukol din po ng bibig natin. So as mentioned ko rin po kanina, mga exposed po sa araw, lalo na po sa mga cancer po ng labi. Okay? So meron din po yung mga mahihinang immune system. Halimbawa, mga immunosuppressed po or may mga malala na pong mga kondisyon. So malaki na po rin ang tsansa nila. And syempre, ang mga may family history po o may prior cancer na po before na nagkaroon po sa ulat leeg. So dapat na rin po silang bantayan. Doc Daniel, kanina nabanggit niyo po yung paninigarilyo. No, siguro hindi alam po ng tao, sinabi niyo po talagang nakakaapekto itong paninigarilyo at pag-inom po ng alak, no? Pero ito po ay pangunahin. Kunyari, yung iba po ay tumigil na po sa paninigarilyo pero
ito po ay makakaapekto rin po maski tumigil na po sila at sila po ay matagal na rin hindi na nagarilyo pero siguro mga ilang taon na sila na nigarilyo, ito pa rin ay talagang makakaapekto at sa pagkakaroon nga ng oral cavity cancer. Aha, actually tama po kayo. Pero para lang po ma-emphasize ko, malaking epekto po talaga basta po may bisyo, papunta po sa cancer. So sa sigarilyo po, naglalaman po yan ng maraming carcinogens po, no, na direkta pong sumisira po sa lining ng bibig po natin. So base po sa maral, 5 hanggang 10 beses po tumataas po ang risk kumpara po sa taong walang bisyo. Lalo na po kung matagal na silang naninigarilyo at marami po silang sticks na ang nakukonsumo kada araw. Okay, sa pag-inom naman po ng alak, minsan nakaka-irritate na rin po at nakakapayat po ng protective lining po ng bibig natin ito. So pinapadali po nitong pumasok po yung carcinogens po dun sa loob ng bibig natin. So tumataas po ng doble o triple pa po ang risk ng mga heavy drinkers.